Okay mga kababayan, Chris Ulo po, at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, good morning ito mga kababayan, mga kanalays. Eto na, ah, nataranta na ho ang mga DD shit, ah. Ah, ito kasi mga kababayan, nakaraan ho, may, kumalat ho, na sinasabing, itong si Pangulong Bongbong Marcos ay, dadalaw ho, diyan ho sa Bicol Region, diyan ho sa nasasakupan ho ni dating, Vice President Leni Robredo na ngayon ay mayor ho diyan, sa Bicol. Pinatotohanan ho 'yan ni Yusek Attorney Claire Castro sa kanyang, press conference, Ito basahin ho natin. According ho sa Malacanang ito, kay Yusek Attorney Claire Castro. PBBM makikipagkita kay Mayor Leni. Naku po. Inanunsyo ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na bibisita si President Bongbong Marcos sa Naga City, para maipagkita kay Mayor Leni Robredo sa Sabado, Pebrero 21. Ito ay para inspeksyonin ang upland kontrabaha sa lungsod. Nang tanongin kung may ibang tatalakayin ang dalawang leader, sagot ni Castro, yan ang abangan nyo. Nako po. Grabe ka talaga, Yusek. Atty. Claire Castro, parang aatakihin sa puso yung mga didisit nito sa abangan. Huwag mo ganyan, parang kang ano. Ako naman naniniwala ako na itong si Pangulong Bongbong Marcos, ang numero unong dahilan kaya siya pupunta diyan sa Naga City, Bicol Region, ay para inspeksyonin or kumustahin, ha? Yung mga nangyayaring pagbaha diyan ho sa Bicol, diyan sa Naga City. Kasi matatandaan ninyo, kung matatandaan niyo nung mga nakaraan taon, ah, hindi pa mayor ng Naga City itong si, Mayor, Leni Robredo. Nagkaroon ho ng baha, naalala ninyo? Hindi na siya politiko, wala siyang posisyon sa kanyang, sa kanyang nasasakupan, wala rin siyang puwesto sa national. Bukod tangi yung, meron kasing foundation itong si, dating Vice President, Leni Robredo na ngayon ay mayor ng Naga City. Nung may nangyaring baha, nakita ho natin lumulusyong, ha? Siya mismo, talagang, pinupuntahan ho yung, iba't ibang, pamilya, iba't ibang, residente, bahay, para maghatid ho ng tulong. Hindi lang ho mga basta-basta miyembro ho ng kanyang foundation, siya mismo. Nakikita ho sa mga larawan, video, picture. Talagang nilulusong ho yung baha hanggang dibdib niya, hanggang leeg, or hanggang bewang, Nag-aabot ho ng mga first aid, mga medical, first aid kit, pagkain, bigas, dilata, at kung ano-ano pa. Oh, baka baka may gimbula baka may alak pang binibigay yan para matuwa yung mga lasinggero. Malamig, para mag-init ho yung mga katawan ba ng tatay. Grabe ka, Alis Ulo, nagdagdag ka na naman. Ano lang, konting patawa lang, umagang-umaga. Oh, ako yung naniniwala, pero siyempre, puwedeng, magkaroon ng konting tsikahan diyan, kamustahan, hmm, oh. Baka mapag-usapan ho, yung, kasi ito hong si Mayor, Leni Robredo ay mga nagpu-push or, may mga gumagawa ho ng usapan na dapat ito raw ho ang tumakbo.
bilang presidente ng Republika ng Pilipinas sa 2028 versus Saltek tuloy, sorry. Versus Vice President Inday Sara Duterte, mga kababayan. Kasi maraming naniniwala na si Mayor Leni Robredo lamang ang pwedeng tumalo magpataob dito sa dito sa Vice President Inday Sara Duterte natin, kaso naaalala ko nung nanalo ho ito bilang mayor ng Naga City, Bicol Region. Meron ho kasing ginawang pahayag ito sa isang ambush interview ng mga press, media, na tinanong siya kung may plano siyang tumakbo sa national sa 2028. Kasi nanalo siya ng 2025, mayor ng Naga City, 26, 27, 28. Tatlong taon lang kasi ang pwesto ng mayor kahit saan. Pero 3 term yan. Kung gusto mo ulit tumakbo para maging mayor ulit, takbo ka ulit. Pag gusto mo ulit maging mayor pa rin, takbo ka ulit. 3 term yan, 3, 6, 9, 9 years. Pero, sabi ho ni Leni Robredo, hindi ko na mahanap yung video, pero legit ho ito, hindi to fake news. Tandang-tanda ko. Actually, yung pahayag niya na yon, isinampal pa nga. Hindi naman literal. Isinampal pa ho kay ngayong Yorme Mayor Isko Moreno ng Maynila. Kasi nga, si Yorme, naka-isang term lang sa Maynila nung nakaraan, nung 2022, at tama, 2019, 2021, 22, nanalo siya 2019. Tapos noong 2022, nakatatlong taon pa lang siya, isang term pa lang, nagpresidente na. Tumakbo na ho ng pagka-presidente ng 2022 election. No. Kaya sinampal yung paliwanag ni Mayor Leni Robredo na hindi niya gagamitin ang pagkapanalo niya bilang mayor sa Naga City, Bicol Region para makatungtong ng National 2028. Hindi niya raw iiwanan yung kanyang mga nasasakupan, taong bayan. Kasi utang niya yung posisyon niya doon sa kanya nasasagupan. Tatapusin niya raw yung term niya. So, ibig sabihin, tatapusin niya yung term niya. Mayor siya ngayon 2025, 26, 27, 28. Sabihin, tatakbo pa siya ng isa. 2028. Pag nanalo siya, 2031, tatakbo ulit siyang mayor hanggang matapos yung term niya. Siguro, doon siya tatakbong national. Yun ang sinabi niya. Kaya nga sinampal kay Isko yun Kasi nga si Isko, unang term pa lang, nagpresidente na. Siyempre, pagka ganun ng katwiran, paliwanag mo, yun ang pinanghahawakan mong prinsipyo, kahit sino bumuyo sa'yo, na tumakbo ka, hindi ka dapat papayag. Ayaw ka dapat, kahit sino pa yan. Di ba? Yun ang prinsipyo mo Kahit sino pa yan. Di ba? Kaso ngayon, wala pa yatang isang taon siyang mayor dyan. May mga parang mga kaalyado siya sa liberal. Kasi alam niyo naman, galing naman, although kakamping kang tawag dyan, taga-liberal talaga yan. Liberal party talaga yan Dilawan talaga ito si Mayor Leni Robredo may mga kaalyado siya na gusto siyang patakbuhin. Pati itong mga kakamping. Meron pang lumilitaw, VP Sara Duterte, Leni Robredo raw para sa 2028. Ako hindi ko pinapatulan yung issue na yan kasi malaking malaking kalokohan yan baka dyan bumaksak si Mayor Leni Robredo. Isipin mo sobrang daming isyong corruption ho rito kay VP Inday Sara Duterte. Tapos makikipag-alyado siya dyan. Tapos siya ang Vice Presidente si VP Inday Sara Duterte. Tapos mga kampanya sila, ibibido ni Leni si Sara na ganito ganyan. Iboto nyo. Ay, sus Mariosep. Magugustuhan ba ng mga dilaw yon?
Magugustuhan ba ng mga kakamping yun? Tapos ang nag-file pa ng mga impeachment case laban kay VP Inday Sara Duterte, puro kaalyado nila. Sila Laila de Lima. So malabo, ano to, malaking kataran, malaking kalokohan to. Imahinasyon to. Ewan ko kung saan galing yung issue na yan. Sobrang ano nun, sobrang suntok sa buwan yun. Parang kinakailangan yata maghimala para magkaroon ng tandem ang dalawang ganyan tao, isang VP Inday Sara Duterte at Leni Robredo. So, malabo mangyari. Eto na. Mas naniniwala pa ako rito na sabihin na natin nangako siya, hindi siya tatakbo, pero alam niyo ng mga politiko puro ganun ang sinasabi, hindi tatakbo, pero pag dumating yung time, tumatakbo pa rin eh. Mas naniniwala ako rito. Leni Robredo bilang presidente sa 2028. Vice President para sa 2028, ka-running mate niya, si Pangulong Bongbong Marcos. Mas naniniwala ako dyan. Kasi pwede tumakbo si Pangulong Bongbong. Pwede siyang tumakbo bilang Vice President ng Pilipinas. Yung pwede yun. Pero yung sinasabi niyo, presidente si VP Sara, Vice President si Leni, ibababa pa ni Leni yung sarili niya, siya ang magba-Vice President, malabo yan. At hindi talaga pwede, malabo. Sobrang panaginip po yan. Ewan ko sino saan galing yung issue na yan. Ha? Ito na nga kasi. Nagpunta na dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba masasabi ni dyan? Ano ba masasabi ni pangalan nito? Ni Mayor Leni Robredo dyan, na dating Vice President din ho ng Pilipinas. Pakinggan nga natin. Wednesday afternoon, ang layo pa. So, ang mga bibisitahin bukas. Teka lang muna. Pakinggan natin to. Ang layo pa ng eleksyon. Hindi pa nga ako Ayan na. nag-1 year sa pwesto ko. Hindi pa umiinit yung upuan ko. Tapos politika na kaagad. Magtrabaho muna tayo. Sa sobrang focused ako sa mga problema ng Naga. Yung farthest from my mind yung mga pag-uusap sa Maynila. Ang primary obligation ko, yung trabahong in-applyan ko. Malayo pa yung eleksyon. Ako sigurado akong hindi siya magbe-bring up ng politics kasi alam ko na trabaho yung sadya niya dito. Ang layo pa ng eleksyon. Hindi pa nga ako nagawa. Ayan ho, mga kababayan. Ang layo pa ng eleksyon. No? Parang medyo na iba tono ni rito. Parang iba na tono rito ni ni Mayor Leni Robredo. Ito bilang political analyst, dito lang sa channel ko, hindi naman sa Pilipinas, dito lang sa channel ko, political analyst, si Chris Ulo. Dito lang sa channel Hindi, baka sabihin nyo naman pang-Pilipinas, hindi ho. Malit na vlogger lang si Chris Ulo. Pero, kung i-analyze ko yung ganitong pahayag about sa sinasabi na tatakbo ba kayo sa 2028, hindi ko napapansin, hindi na siya nagsasalita ng hindi ako tatakbo sa 2028. Tatapusin ko yung term ko hanggang 3. Natulad ng dating sinabi niya na kinuwento ko sa inyo kanina. Hindi na no? At parang medyo may halong kilig. At parang hindi na siya makasagot ng diretso kung tatakbo siya o hindi. Kasi sinasabi niya maaga pa. Parang mag-yes. Kumbaga sa babae nililigawan mo. Tinatanong mo kung mahal mo siya. Tinatanong mo kung patingin ako sa bata pa. Lalaki. Kumbaga sa babaeng nililigawan at sinasabi mo mahal mo siya at sagutin mo na. Hindi ka pa sinasagot. Pero hindi niya rin sinasabing mahal ka niya. Pero pag tinatanong mo yung babae, pero parang papunta na sa oo Ayaw lang sabihin kasi nahihiya.
Parang gano'n eh, ulitin niya, pakinggan niyo. manir sa pwesto ko, hindi pa umiinit yung upuan ko, tapos politika na kaagad, magtrabaho muna tayo. Sa sobrang focused ako sa mga problema ng Naga. Yung farthest from my mind yung mga pag-uusap sa Maynila. Ang primary obligation ko, yung trabahong in-applyan ko. Malayo pa yung eleksyon. Ako sigurado akong hindi siya magbe-bring up ng politics kasi alam ko na trabaho yung sadya niya dito. Ang layo pa ng eleksyon. Ayan Hindi pa nga ako Ayan o, mga kababayan, sabi niya, hindi siya mag-bring up or hindi siya magtatalakay, magtatapik si Pangulong Bongbong Marcos ng politics. So, parang iba na yung way ng rito ni Mayor Leni Robredo na dating Vice President ho ng Pilipinas. Oh. Sabi naman ho ng Malacanang, follow up. Na sinabi ng Malacanang na hindi pa napapanahon ang mga usap-usapang maaring i-endorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Vice President Leni Robredo. Sa halalan 2028, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, igagalang ang mga suwestyon, ngunit wala pa ito sa tamang panahon. Nakatakdang magpulong sina Marcos at Robredo sa Pebrero 21, ngayon yan. Sa Naga, kaugnay sa inspeksyon ng mga proyekto kontra sa baha. Hindi pa rin napapanahon na i-endorso. Bakit nga naman i-endorso? Hindi pa nga nakakapag-file yan, di ba? Ba't mo naman i-endorso ang isang tao na hindi mo nga alam kung tatakbo o hindi at hindi pa nakakapag-file? Ano ba yan? Ba't mo kasi nagsimula kasi ito si Pusit magdeklara ng tatakbong pagka-presidente sa 2028 kung ano-ano tuloy naglabasan ng pati si Senador Robin Padilla naki-hype. Pero ako pag titignan ko yung ganitong klaseng sagot ni Leni Robredo, kasi ako hindi naman magaling, medyo magaling tayong konti na kung paano magsalita ang isang babae. Tatakbo ito. Kasi kung hindi tatakbo ito, madali mo hindi ako tatakbo. Concentrate muna ako sa Naga kasi tulad ng sinabi ko dati, hindi ko gagamitin itong aking pagkapanalo para makatakbo sa national sa 2028. Tatapusin ko ang term ko. Nakakaya naman sa mga nasasakupan ko. Ganun sinabi niya eh. Pero ngayon iba na. Iba na ngayon. Maaga pa. Concentrate muna ako sa trabaho. Hindi ko alam mga usapan niya sa Maynila. Trabaho muna tayo. Malayo pa yan. So, iba na. Tingin ko tatakbo ito. Itong si Leni Robredo. Pero sana kung tumakbo, may running mate yan eh. Ang maganda, Vice President, Pangulong Bongbong Marcos. O kaya si First Lady Lisa Marcos. Comment kayo sa comment section kung ano okay sa inyo, kung okay ba yung sinabi natin. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.